dahil ito po ay nagagamit sa program funds at pinagmulan ng korupsyon. Alam niyo po mga kapartner, tama ho ito na isubpina, ipalabas po yung lahat ng mga nakatanggap ng allotment release order o SARO dahil ito po ay nagagamit sa program funds at pinagmulan ng korupsyon. Baka nga ho, itong mga pundong ito ay ang pinanggalingan ay kagaya ng PhilHealth funds, 'di ba? Naalala natin yung PhilHealth, magkano po rin yung kinuha nila? 60 billion. At meron pang sa PDIC na pundo, kinuha rin ho nila. At meron pa sa GSIS, meron din sa SSS. Para malaman natin kung magkano yung pundo na nanggagaling sa mga ahensyang ito na napunta lamang dito sa unprogrammed funds na pinagmula ng ghost project sa flood control. Pag ito ay malalaman ng publiko, panigurado, may mananagot dito at sigurado mabubunyag kung sino ang may pakana nito mga kapartner dahil ang sabi nga ho ng ibang mga eksperto, ang pangungurakot sa gobyerno ngayon under Marcos admin ay pinag-aralan talaga sistematikong pagnanakaw. Hindi na nga ho ito ordinaryong korupsyon, ito na po matituring na sindikato. Ang sindikato ngayon ay nasa gobyerno, mantakin mo, pera ng mga miyembro ng SSS, miyembro ng PhilHealth, GSIS, kinuha po nila, PDIC, kinuha po nila. Ngayon, saan po ito napupunta? Kung may lalabas po itong special allotment release order, itong mga listahan, mga sertifikasyon na ito, baka malaman po natin kung magkano po yung winaldas nila sa mga ahensyang ito, mga kapartner. Ayun, dahil sa mga komento nyo, partner, pasalamatan natin si The Filipina Travelers. Maraming salamat po sa inyo pong pakulay. Ayan. At partner sa Makatwid, etong ginagawa na Supreme Court, ang makikinabang dito, kung di magkamali, ang taong bayan. Dahil tayo yung pinagkukuha ng lahat ng salapi at pera na ginagamit ng gobyerno. At syempre, pasalamatan natin ang Korte Suprema dahil nandiyan dyan sila para ilabas nila yung tinatawag, partner, yung mga tinatawag nila na transparency. Oo. So, sa Makatwid, partner, meron ka pa bang follow-up? Ako, ganito lang, no? Mukhang makikita po ng Supreme Court na ito po ay maraming paglabag, no? Sana, hindi lang po matapos sa deklarasyon na ang constitutional, itong mga unprogram. Sana po, may managot naman. Kasi unconstitutional, alimbawa, yung PhilHealth, dineklara ng Supreme Court na unconstitutional. Wala naman nagsampa ng kaso sa mga gumawa. Kasi po, kung ang constitutional po yan, mayroon pong mga tao sa likod niyan. Hindi naman pwedeng nagkusa yan eh. Plenano po yan eh, yung pagbabudget plenano. Sana po makasuhan din yung mga gumawa ng unconstitutional na gawain. Yung PhilHealth, halimbawa, sino dapat managot niyan? Sino yung mga tao na responsable? Sino yung pumayag? Sino yung nagpanukala na ilipat yung PhilHealth? At sino yung pumayag? Lahat dapat yan kasuhan. Dahil yan po, yung PhilHealth po, nasa batas po yan na specific kung saan po gagamitin yung pera. Hindi naman pera ng pamahalaan yan. Pera po yan ng mga miyembro. No? Kaya po talagang yun yung bagamat diniklarang unconstitutional, wala namang nakulong man lang. Walang nanagot, partner. Ang laking budget niyan, partner. Oo, yung, hindi ako magkamali, tinutukoy yung mga partner, yung 89 billion pesos, tapos later on, ganun din sinabi ng Korte Suprema, na sabi niya, oy, isoli nyo yung isoli nyo yung 60 billion pesos. Ewan ko lang, partner, kung nasosoli na. Hindi pa, wala pa tayong balita, no? Ang pagsusuli, partner, doble-doble na naman. Kinuha na naman sa bagong budget. Yun. Ibig sabihin, babudgetan din natin, sa atin din kukunin. Sa budget din po ng Pilipinas, kukunin yung pagbabudget. Ibig sabihin, bago ko ibigay kay Partner Bisdak, ibig sabihin nun, partner, di ba, kinuha halimbawa yung, ito yung sinasabi ng Supreme Court na ilabas nyo lahat ng mga dokumento. Kinuha yung 60 billion, tapos sabi ng Korte Suprema, ibalik ninyo. Ngayon, paano nila ibabalik kung inilagay nila, di ba sinabi naman nila kung saan nilalagay? Doon sa isang programa na infrastructure. Di ba? Kung sabihin nila ginagastos na namin ito, na paggawa na namin ito.
So paano 'yon? Napagawa na doon, 'di ba? So tama ka at ibabawiin nila ngayon 2026. Partner Hindi, Bisdak, yun yung utos eh. ay nautos. Kaya ang sabi ko nga, kasuhan na lang yung mga taong involved dyan. Kasi parang nakalusot lang sila eh. Mhm. Partner Bisdak. Dyan, partner, isa pa sa pinakamalaking problema po ng Pilipinas ngayon. Kasi itong foreign assisted projects, ang pundo na ito ay inuutang natin sa ibang bansa, partner. At bago ka bibigyan ng pautang na ito, meron kang parang garantor na yung inuutang mo ay mapupunta dito sa mga proyektong ito. What for example, partner, yung big ticket projects na Metro Manila Subway, North-South Commuters Railway, at saka iba pang other big tickets kagaya yung mga railway sa Mindanao, no, na hindi rin pinunduhan nila. Partner, binigyan po tayo ng pondo dyan, nakautang po tayo sa ibang bansa, pero ang sabi ng inuutangan natin, mapupunta dapat dito. So ngayon, ang ginagawa ho ng Kongreso, kinatay po nila yung pondo na yan. Dito nga po, isiniwalat rin po yan ni Kung Ungab, na yung foreign assisted projects, ginutay-gutay nila, kinatay nila, at alam nyo po ba saan po napupunta yung mga pondo dapat dito sa mga big ticket projects? Napupunta sa mga distrito ng mga kongresista kung saan ang pondo ay para sa mga flood control at yung mga flood control nga ho ay puro mga ghost projects. Kinatay-katay nila, mukhang ito na nga ho yung sinasabi ng for later release projects, di ba? Yung impeachment labang kay Inday Sara, baka dito kinukuha, ginutay-gutay, tapos ang resulta, walang flood control, puro ghost projects, so yung pera napunta sa kanilang mga bulsa. Ang mahirap yan, partner, dahil pag hindi po natapos itong mga big tickets projects na ito, magpipinalty po tayo sa inuutangan natin at lalo na ngayon, bagsak ang piso kontra dolyar, mas malaking penalty po ang tatamasain ng mga Pilipino at papasanin natin to lahat ng mga Pilipino, partner. At dahil dyan sa komento mo, Dahil po sa hindi natin pinondohan yung mga pambayad sa tinatawag nating yung sa mga lupa, anong tawag na nga natin yan? Right of way. Dahil Right hindi of po way. tayo nagpondo, sabi ni Benjamin Jokno, dapat tapos na yung subway ngayong 2029. Wow. Pero dahil tayo ay hindi nagpondo dyan sa mga right of way, na-delay po tayo as of now ng 5 taon, partner. So ibig sabihin, instead na Pinaltimatic tapos yan. na ng 2029, dapat na yan, inaugurate na ni BP Inday ng 2029. correct. Mukhang ang mag-inaugurate na ay si Baste pa. Kasi Yun, no? panibagong presidente na, partner, Yes. na-delay na eh.